isa na namang Pinay OFW ang nakaranas ng karahasan ng kanya pong ikinasawi sa Middle East, partikular po dyan sa bansang Kuwait. Minaltrato mano ang ating kababayang OFW at kung ano ang ginawa sa kanya, alamin natin sa live report ni Mean Covera. Mean, ano ang ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Alex, sa consultation meeting nga kanina ng Committee on Migrant Workers para sa mga kababayan nating naharap sa iba't ibang kaso sa abroad ay inianunsyo ni Secretary Toots Ople ang kalunos-lunos na sinapit ng isa na naman nating kababayan sa Kuwait. Isang overseas Filipino worker ang natagpo ang patay at sunog ang katawan sa disyerto sa Kuwait. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople, kahapon natagpuan ang katawan ng 35 anyos na si Jubilee Ranara na isang kasambahay sa Kuwait. Naaresto naman niya at hawak na ng mga otoridad ang anak ng employer ni Ranara. Kinalulungkot namin na ibalita yung pagpaslang sa isa nating kababayan. Pangalan niya ay Jollibee Ranara, 35 years old. Natagpuan na sunog ang bangkay at iniwan sa disyerto. Sinabi ni Ople na pinuntahan niya kanina at nakausap ang pamilya nito. Kwentoan niya ng pamilya, huli nilang nakausap si Jubilee nitong Biyernes at isinumbong ang anak ng kanyang employer hinggil sa ginagawang pang-aabuso sa kanya. Ang sinusumbong niya yung anak na lalaki. At yun daw ang malupit sa kanya. At yun naman ang nasa kamay na ngayon ng Kuwaiti Police. Tumanggi muna si Ople na magbigay ng iba pang detalye sa kaso dahil humingi ng privacy ang pamilya ng biktima. Pero sa isang post sa social media, humingi ng tulong ang pamilya ni Jubilee para makamit ang hustisya. Ang biktima ay may naiwang 4 na anak. Sa isang report na inilabas ng Arab Times, lumilitaw na bukod sa sinunog ang katawan, pinukpok rin sa ulo ang biktima at itinapon sa Salmi Road. Sa autopsy report, lumitaw na si Ranara ay buntis kung saan ang sample ay nag-match sa suspect na isang 17 anyos. Ayon kay Ople, naghahanda na ang kanilang team na magtutungo sa Kuwait para asikasuhin ang kaso ni Ranara. So hindi natin tatantanan tong kasong ito hanggat yun ang pangako namin sa pamilya. Hindi natin tatantanan hanggat hindi nakakamit ang tunay na hustisya. The fact na kahapon na report, kahapon na tagpuan, ngayon naaresto yung primary suspect. Ibig sabihin ano naman sila, mukhang mabilis naman ang nagiging aksyon nila. At nakikipag-ugnayan din kami sa DFA para sa legal assistance naman para tiyak na meron nakatutok na abogado sa kaso na ito. Alex, kinumpirma ni Secretary Ople na magpapadala na ang gobyerno ng abogado para maipursige ang kaso laban sa suspect. Pero ang problema, ito ay minor de edad, kaya isasangguni daw ito sa Kuwaiti government. Sa ngayon, sinabi ni Ople na inaasikaso naman ng kanilang departamento ang iba't ibang mga Pilipino na harap sa iba't ibang mga kaso sa abroad. Alex. Okay, Mean, correct me if I'm wrong, Kapag merong nangyaring karahasan o may namatay tayong kababayan dyan sa any part ng Middle East, meron bang ipatutupad na deployment ban ang ating pamahalaan? Sa ngayon, Alex, walang ganyang binibigay na kautosan ang ating gobyerno dahil ang mabilis daw na pag-aksyon ng Kuwait government ay isang malaking tulong na para agad matukoy kung sino man yung suspect. Sabi ni Ople, may ugnayan na sila sa mga bansa sa Middle East para nga maiwasan na itong mga kaso ng pang-abuso sa ating mga kababayan. Partikular na dyan yung tuwing yung hindi pinapakain yung ating mga kababayan tuwing panahon ng Ramadan kung kailan merong fasting na nagaganap dun sa ating sa mga kababayan nating Muslim. Pero sabi niya dapat magkaroon ng malinaw na patakaran hinggil dito dahil halos sa 24 oras na nagtatrabaho yung ating mga kababayan doon, lalo na yung
katulong at mga nagtatrabaho bilang mga kasambahay. Okay, maraming salamat sa iyo, Bean Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang po at mag-subscribe sa @Net25 TV.